Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa munting channel natin. Ito nga pala ang inyong likod, Ibalita Bay. Ito mga kababayan ang ating pag-uusapan ngayon na bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong banat ni Isko Moreno dito sa mga namumuno sa lungsod ng Maynila. Opo, kasi po nung napanood ko po ito mga kababayan, napaisip ako. Sabi ko, iba talaga ang mga politiko. Bawat salita nila, mayroon silang dahilan. Diba? Yan ang naisip ko mga babayan. Ang sinasabi kasi dito ni Isko Moreno mga babayan, ang mayor daw ng Maynila ngayon, na si Lacuna, ay ang ginawa niyang pabahay na mga kundo para sa mga mahirap, sa mga walang tahanan, ay di umano, sinasabi dito ni Isko Moreno, galit na galit po siya, pinamimigay ang kundo. Ibinibenta mga kababayan, pinaparapol, yan ang sinasabi niya dito, sa mga tao. Tapos, ang masama pa raw dito mga kababayan, ang sinasabi niya, yung bahay na yan, kapag naibigay sa isang tao na nasa squatter area, ay ang gagawin daw ng mahirap na yan na tao, ay ibibenta niya lang din yan, tapos babalik sa kalsada. Yan ang pinapaliwanag niya dito. In short mga babayan, galit na galit si Isko. Galit na galit po siya sa pamuno niya yun ng Maynila na si Lacuna, mga kababayan. Para malinawan po tayo mababayan na bawat sasabihin niya ay bibigyan natin ng reaksyon mga kababayan. Pero kung bago tayo mag-start mga kababayan, kung bago lang kayo sa ating channel at hindi ka pa naka-subscribes, subscribes ka na po para palagi kayong updated sa ating mga video. At siyempre, paki-like at yung notification bell po, kailangan nyo po yan pindutin para pag nag-live ako, nag-upload tayo, ay papasok po yan sa notification nyo mga babayan, no? Kaya kailangan nyo po yan pindutin dyan mga babayan. Tapos paki-share na rin ng video ito natin, ng lahat ng video natin, tapos paki-like na rin po mga babayan. Okay, umpisa na po natin mga babayan. Umpisa na po natin ang sinasabi dito ni Isko Moreno mga babayan. Pinamimigay nila San Sebastian Residence. Nung isang araw, pinamigay na naman nila Pedro Hill Residence. Saan galing yung pera? Kasalanan ni Isko ng utang. Sino na kinabang ng pera? Sila namimigay ngayon ng condominium. Kaya kung tinupad ang pangarap ko para sa mga walang bahay, ngayon gagawin nilang rent to own. Mali yun. Alam nyo bakit? Ibebenta yan. Tapos babalik ulit yan sa kalsada. Gastos na naman ang mga nagbabayad ng buwis. Kaya ayaw ko yan ipabenta. Ako na ang pinakamasama sa paningin nila. Anong sabi? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo yan? Narinig ko rin eh. Sila may sabi nun, di ba? Narinig ko rin eh. Ang nakalulungkot, ang naalala nila bigla noong October ay yung utang ko. Tama ba? Pero 2022 pa ako wala. Okay. Gusto niyo ba marinig ang sagot? Dapat lang. Gusto nyo bang marinig ang sagot galing sa akin? Dapat din. Bakit? Leaders should owe it. Ang leader, inaako niya, pinaninindigan niya ang bagay na ginawa niya sa kanyang nasasakupan. Hindi para magturo at magturo, magsisi na magsisi na magsisi. You should owe it. Tama ba?
maghusga kung ikaw ay mali o tama. O, Nay, Tay, sasagot lang kayo, ha? Taas ang kamay ng may anak dito. Ay, malay ko, mukha pa kayong dalaga. May anak kayo. May pamilya kayo. Real talk. Kapag walang makakain ng pamilya nyo, gagawa nyo ng paraan. Uy, di nga. Itatawid nyo? Iraraos nyo? Talaga? Totoo ba ang kasabihan na ang isang ina, isang ama, o isang magulang, susubo mo na lang, bibigay mo pa sa anak mo. Totoo? Gagawin nyo ang lahat, mairaos lang ang pamilya nyo. Itatawid nyo sila. Yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño nung panahon ng pandemya. Nay, Tay, mga lolo't lola ko, when you elected me as your mayor in 2019, I took the responsibility. I never blame anyone. Wala kayong narinig sa aking sinisi ko yung nakaraan. Wala. Walang iniwang pera sa akin, pero wala kayong narinig. Bakit? Ibinoto nyo na akong mayor eh. Dahil kung gusto nyo yun, sila ulit ang binoto ninyo. Tama, mali? Di, atang-atang ko na lahat ng responsibilidad na yun. Dahil alam na nga ng taong bayan yun eh. Tama, mali? Anong muna kong ginawa? Nilinis ko Maynila sa kadugyutan. Pati tae sa City Hall. Di ba nakaapak ako ng tae dyan? Sabi ko, how can we govern properly and encourage the people? Paano ko may hikayat ang taong bayan na tumulong sa pamahalaan na linisin ang kanilang barangay kung dito mismo sa City Hall nakakaapak tayo ng tae? Which is nangyari. Anong nangyari ngayon? Nilinis ko ang Maynila. Yung Divisoryang hindi madaanan for 30 years, gone in 42 hours. Ubos ang lahat. Naayos. Umaangat na tayo. Pinakiusapan ko mga negosyante. Ano sabi ko sa kanila? MBC, FFCCI, chamber here, chamber there. Ano sabi ko? Patawarin nyo na ang Maynila. Alam ko, inabuso kayo. Pero ngayon, may bago ng gobyerno. Bumalik kayo maghanap buhay kayo sa Maynila. Bakit? Kasi gusto ko magkatrabaho ang mga taga Maynila. Bumalik! Umangat tayo from 16 to 3. Ngayon, 9, Tay, alam nyo ba, pati McDonald's, Jollibee, Chowking, pati mga food court, napagbigyan ako sa pakiusap ko na bigyan ng trabaho yung mga senior citizen. 9, Tay, lumilipad na tayo. Yung mga tulongges, ano sabi ko sa kanila? Oy, kayong mga kriminal, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen. Kung nanay tatay nyo nga, hindi kayo mabantayan eh. Ako pa kaya. Pero anong garanti ako sa taong bayan sa Maynila? Sabi ko, pag ang krimen ginawa sa Maynila, ang ikamamatay ng kriminal, puyat. Dahil kahit sang sulok pa siya ng lungga nagtatago, kukunin at kakalawitin namin sila, papapanagutin namin sila sa mata ng batas. Ano nangyari? Crime rate, biglang nag-dive. Hindi nag-slide. Nag-dive. Virtually, nobody is moving in the underworld in the city. Lumilipad na tayo. Ginagaya na nga tayo eh. Ginawa ng DILG memorandum lahat ang ginagawa sa Maynila. Kinokopya na tayo sa buong masa. Lumilipad tayo. Boom! Pader. Nabangga tayo. Bakit? Pandemya. Mahuhulaan ko ba na magkakapandemya? Oh. Ano ang epekto ng pandemya? Walang ekonomiya. Wasak. Ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong mundo? Walang ekonomiya. Walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Walang trabaho. Walang trabaho. Walang pitsa. Walang pitsa. Walang chicha. Tama ba? Anong ginawa? 3 months
90 days, hindi ako umuwi ng bahay. Sa City Hall ako natutulog. Nag-iisip ako ng paraan paano ko iraraos yung 2 milyong bibig na umaasa sa kanilang pamahalang lungsod. Sa awa ng Diyos, kayo na mga nangabuhay dito. Opo, kayo ang testigong buhay. Kaya nating sabihin kanino man, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay. Per family, not per household. Kasi ang isang bahay, minsan 2 pamilya, 3 pamilya, buwan-buwan, food box. Hindi pa nga nauubos yung isa, dumarating na naman yung food box. Tama mali? Nangyari? Naitay, siyasatin ninyo, ipinagtampo to ng mga mayor sa akin. Bakit? Tanging Maynila lamang ang nakauna at nakabili ng bakuna laban sa COVID-19. 500,000 dosage. Hindi nyo napansin kung bakit tayo mabilis nagbakunahan? India naubusan ng oxygen. Pilipinas naubusan ng oxygen. Maynila, tangke-tangking oxygen nasa bodega ng lungsod ng Maynila para sa COVID-19. Tayo lang, may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Dangdang libo ang isang botelya, mabuhay lang ang isang taga Maynila na may COVID-19. In 52 days, nauubos ang ospital sa buong Pilipinas. Sa Maynila, itinatag Manila COVID-19 Field Hospital worth 300 million pesos. In 52 days, in less than 3 months, naitayo. Habang kinakamad ako, iniraraos ko yung pang-araw-araw na pamumuhay ng tao sa kanan. Sa kaliwa, hindi ako nagpapigil para palaguin ng Maynila para sa kapakinabangan ng tao. Habang kinakarap ko sa kanan, sa kaliwa, tuloy-tuloy ang pangarap natin. Itinatag. Condominium 1. Condominium 2. Binondominium 1, Base Community. Ngayon, habang tayo'y naririto, pinamimigay nila San Sebastian Residence. Tay, pag-utang ako may kasalanan, pero ngayon namimigay sila ng condominium, sila ang may gawa. Tanungin nyo, saan ang galing ang pera na yan? Exactly. San Sebastian Residence. Nung isang araw, pinamigay na naman nila Pedro Hill Residence. Saan galing yung pera? Kasalanan ni Isko ng utang. Sino na kinabang ng pera? Sila namimigay ngayon ng condominium. Tay, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Tay, habang ginagawa ko ang pabahay. Bakit ako nagpapagawa ng pabahay? Squatter ako eh. Ilang beses na kami pinalayas dahil hindi kami nakabayad ng upa. Sabi nga ng nanay ko eh, aso nga naghahanap ng masisilungan kapag umuulan, tao pa kaya? Kaya kung tinupad ang pangarap ko para sa mga walang bahay. Ngayon gagawin nilang rent to own. Mali yun. Alam nyo bakit? Ibebenta yan. Tapos babalik ulit yan sa kalsada. Gastos na naman ang mga nagbabayad ng buwis. Kaya ayaw ko yan ipabenta, pero pwede pakinabangan habang buhay. Kahit sa alinlahi nila, pero hindi mo pwede pagmayariin. Bakit? Kawawa yan nagbabayad ng buwis. Nakakalungkot. Bakit kailangan baguhin pa? Tay, ginawa, Magsaysay High School. Hanggang ngayon hindi pa tapos. 3 taon na ako wala. Lahat ito natapos yung 2 taon lang ako eh. Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned, pinakamagandang public school sa buong Pilipinas, nasa Sampaloc, Maynila. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school.
Rosario Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Baseco Hospital, bagong ospital ng Maynila, 10-story fully air-conditioned public hospital na may MRI machine, na may CT scan machine. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagagamit ang taong bayan ng mga makinang yun? Daang-daang milyon ang halaga niyan. GE, bakit hindi nagagamit ang tao? Naturingan doktora pa sila. Ayan o, hindi naman pwede ikubli yan. O nay, tay, lahat yan nangyayari. Pero wala kayong narinig sa akin. Wala. Ni minsan hindi ko pinababa ang loob ninyo. Oy, mamatay tayo yung dilat ang mata. Bahala na ang Diyos ng inchik. Sige na. Sama-sama na, una-una na lang. Hindi. Ginawan ko ng paraan. Bakit? Ama ako ng lungsod ng Maynila eh. Ganun talaga pagiging magulang. Gagawa mo ng paraan. Ayan mga kababayan, ang banat ni Isko Moreno sa mga Lacuna, sa mayor ng Maynila. In short mga kababayan, sa madaling salita mga kababayan, nanumbat. Nanumbat po si Isko Moreno at nagyabang, pinagmalaki ang kanyang mga nagawa nung siya po ay mayor. Kaya ngayon po na nagbabalik po siya, ay gusto niya uli ipagmalaki at ipagyabang ang kanyang mga nagawa. Pero hindi po niya nababanggit yung kanyang mga nabinta. Di natin alam kung bakit hindi niya binabanggit. Dapat binabanggit niya yan eh. Tapos ipaliwanag niya sa tao kung bakit siya nagbinta. Tama? Mali? Yun lang naman eh. Alam niyo, wala naman akong kinakampihan. Hindi naman ako taga Maynila eh. Pero, di ba? Mas maganda siguro kung lilinawin ni Isko Moreno, sasabihin niya sa tao kung bakit nabinta niya yung mga nabinta. Di ba? Bakit nabinta niya yung mga ari-ari ng Maynila? Paliwanag niyo kung bakit niya ginawa yon at saan napunta ang pinagbintahan. Kasi may mga naglalabasan niya yun na napunta lang sa mga negosyo, Force Park, negosyo sa Baguio, kung ano-ano pa mga babayan. Hindi natin alam kung totoo yan. Yan mga babayan, ang paliwanag ni Isko Moreno. Salamat po sa inyo lahat mga babayan. See you next vlog. Like po ng video natin at saka pakashare na rin po. Salamat.